Colossians 3:18 sugod hantod sa verse number 21. Ready? Verse 18 together basa. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Verse 21, fathers, children to anger, lest they be discouraged. Let's pray. Langit nun, may gugmaon na mo nga mahan. Ginoo, salamat sa dugang adlaw nga imong gihatag kanamo usa ka pribilehiyo nga makatuon usab kami sa imong mga pulong. O Dios, ang mga katawhan nga niya karon nga adlaw pagampo nga mapakaon sila Ginoo gikan sa imong balaan nga pulong ang ilang panginahanglan spiritually o Dios matagbo kini amahan. Lord, ikaw ra gyud ang nakabalo sa ilang kasing-kasing ug una-una pagampo o Dios. Nanda kini nga mensahe, mo fill in kini sa ilang kasing-kasing Lord kung aduna may gap din Ginoo sa ilang una-una amahan ikaw Dios maga puno niini pinagi sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo kini nga takna, dili Ginoo ang akong kaugalingon, dili Ginoo mahitungod sa iglesia apan mahitungod kanimo ang tanan amahan. Sa Lord kini among itugyan kanimo bat sa paglaom nga among madawat. Pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ta sa atong lingkuranan. Kini sa Colossians chapter 3 verses 18 hangtod sa verse number 21. Adunay upat ka gihisgutan dinhi nga subject. Una, wives. Pagabot sa verse 19, husbands. Pagabot sa verse number 20, children. Pagabot sa verse number 21, fathers. No? Upat ka importante nga subject nga gihisgutan. Una, asawa, sunod bana, sunod mga anak, ug ang ikaupat, mga amahan. So karon nga kabuntagon ang tema sa mensahe, a healthy family. A healthy family. Ang usa ka himsog nga pamilya. Now, when I say healthy family, I am not talking about physical nga gitawag nato kahimsog sa panglawas. But it's more on spiritual. Amen? Mahitungod kini sa espirituhanon nga bahin sa health of how to become a healthy family spiritually. Now, gikinahanglan nato sa pamilya ang gani gapreta o di ba gapreta o good health. Amen? Mayong lawas. Na sayings nga nagaingon, health is wealth. Kay di man ta katrabaho og dili mayong lawas, no? So ang panglawas usa kini ka bahandi. Dili ta magampo og bahandi. Hinoon magampo ta og mayong lawas kay kung maayo lang ang lawas, mangkon makita ra ng bahandi. Kay kung nakay bahandi unya, dili maayo imong lawas, mahurot na imong bahandi. Kay imo mang igasto para sa imong lawas. So health is wealth. Now, but it is more on spiritual health atong hisgutan karon nga buntag. Espirituhanon nga panglawas, a healthy family. How? Unsaon man nga mahimo nga healthy ang family sa Kristohanon, ang Dios naghatag sa ato og formula how to have a healthy family. Og kini nga formula dili kini gikan sa doctors nga formula. Kini nga formula it comes from God himself. Amen. It comes from ang family are composed important creatures. Tulo ka importante nga mga binuhat ang usa ka pamilya. Dili mahitabo ang pamilya kung naay absent sa tulo. So ang pamilya, mahimo ini nga pamilya kung adunay amahan, inahan, og anak. So kung adunay amahan, inahan, og anak, usa na siya ka pamilya. So kung waday anak, di day na pamilya.
dili na sa pamilya, ang tawag na sila ha, couple. Pero kung naay anak, that's family. Pasol, pila ka anak, it doesn't matter pila ka anak. Pasol, kung 12, mas maayo. Kaya magganyo buhi og 12. Muna-muna na magganyo mong unom. Muna-muna na yun. Pero kung hatagan pa may ikapito, huwag ito mahimo. Pasalamat ka sa Diyos kay ang uban gani. Nangandoy gani, no? Makaanak. Pero tigadi lang paningkamot, makaanak. Anak sa mong pastor sa Rabunturan, 12 years bago sila nakaanak. May imagine mo na, ang uban, 15 years. Kami, basta kay, pag-abot og 15 years, hapit na po 15. Bitaw. So, depende yun siguro, no? Depende yun sa pamilya. Pero, I'm saying is, ang family is composed of father, mother, and children. No? Dili ta mo limit kung pila. Depende kung pila kaya ninyo. So, dinhi siguro sa ato ang grupo, murag kami pag na pinakadaghan, no? O pa siguro nagkaapas sa mga unong kabok. Kung makiglumba mo, ay na lang mo pangante. Bitaw, pero grasya sa Ginoo, gatagan mi niya og unom o kining unom. Salamat ko sa Dios nga naatanan sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Ang amo ang kambal mag-18 na ni sila. Sila ang gapiano dinhi sa simbahan. Sila ang gatudlo og mga bata. Sa una, kami pa ni Mrs. magtudlo dito mga bata. Dito sa Emmanuel Homes, kami pa tumuadto karon. Sila na yung adto dito na inyuhan ning ministry. At timanan ninyo ni mga bata, managko ni mga bata, di gid na sila makalimot sa inyo ha. So Ate Joy, ang ilang tawag sa kang Joy, ang Ate Faith, no? So sila na higa tudlo dito og mga bata kada Sabado sa Emmanuel Home. So mao na siya ang resulta basta kay matudluan ang mga bata, no? Matudluan nato sila. So sa inyong pamilya pod, dili pwede nga ang mama pay manglaba, ang mama pay manghugas og plato, ang mama pay manilhig, tanan na lang mama. Tudluan gyud ang mga anak, amen? Aron ang responsibilidad mugaan, no? I-designate ang trabaho, dili pwede si mama na lang tanan, si papa na lang tanan. Ang mga anak tudluan gyud nato sila og responsibilidad. So, karon nga buntag, a healthy family. Unsaon man nga makaangkon ta og healthy family spiritually, ang healthy family is when the whole family, paminaw, ang healthy family spiritually is when the whole family is serving the Lord joyfully. That is a healthy family. Maayo ang panglawas spiritually sa pamilya kung ang tibuok pamilya nangalagad sa Ginoo nga malipayon. Amen? Pwede man tibuok pamilya nangalagad sa Ginoo pero dili malipayon. Mas nindot gyud tibuok pamilya nangalagad sa Ginoo unya malipayon. Amen? Tingali na pay pamilya nga dili kumpleto. Pero dili pud ni mahitabo over time. Gikinahanglan og pag-ampo. Amen? Tingali na ibana dinhi way asawa sa simbahan. Iampo nga inyong asawa madala sa simbahan. Tingali ang asawa wala ang bana. Iampo nga imong bana madala sa simbahan. Ug kun ang imong ikaw bana na ang imong asawa, usa ka na kadako kaayo nga imong pasalamatan sa Ginoo. Amen? Nga ang imong bana, ang imong asawa, unya kamo, imong mga anak naamo sa pamilya, usa ka na kadako kayo nga gasa sa Dios. Ang inyong pamilya nangalagad sa Ginoo, no? How to have a healthy family. So, tanaw na to ang scripture formula. Dili ta mo adto sa worldly formula. O dili po ko mutuon din og scientific formula, but I am going to give you a Bible formula. How to have a healthy family. Na dili ta magdugay, una sa tanan sa verse number 18. Atong basahon dungan. Ready? Basa. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Iyong masapulong sa Diyos, mga asawa. Address niya sa mga asawa. Bitas kamot, mga asawa. Asawa, taas, pila ni kabuk asawa din eh. Mga asawa, taas, 1, 2, 3, 4, 5. Unom. Nagulat ko sa uban ng mutas.
7, 8, siyam. Ay, salamat ay mga asawa. Pastor, di na akong batas, kaya umong ko iba na. Asawa, di po ka na mag-anak. Di ba? Mga asawa. Ingon ba sa pulong sa Dios? Ato ning padayonon. No? Mga asawa, ipailalom ang inyong mga kaugalingon ngadto sa inyong kaugalingong mga bana. Ipailalom. Another term, ipasakop. Amen? Dili ako ang nagsulti ani. Ang pulong sa Dios ang nagtudlo ani. Amen? Ingon sa pulong sa Dios, mga asawa, unsa inyong buhaton? Mag-submit sa English. Ang word nga submit sa Bisaya, magpailalom. Ang word nga submit, gikuha na sa word nga, di ba, familiar mo og subway? Unsa man ang subway? Dalan nga makitaan sa ilalom sa yuta, subway. Kanang, unsa ba? Submarine. Asa labit ang submarine? Makita. Ilalom, barko na siya nga nasa ilalom sa tubig. Nakatunlog ilalom sa tubig, submarine. Nasa ilalom. Ang word po nga submit, sa Bisaya pa, magpailalom. Or another term, magpasakop. Ang pulong sa Dios nagtudlo, wives, mga asawa, magpailalom sa inyong mga bana. Ang Bible principle na ang asawa, magunsa daw? Mag-submit. Mag-submitar, magpailalom. Dili di ay ang asawa maoy pangulo sa pamilya. Ang bana di ay ingon sa pulong sa Dios mao ang head sa family. Now, kung muadto ta sa worldly principle, ang itudlo sa atoa, kung mag-seminar bitaw mo sa PSA, Philippine Statistic Authority, before ang kasal, ang itudlo sa inyo ha, nga ang bana o asawa, parihas mo og responsibilidad. Pero sa pulong sa Dios, lahi. Sa pulong sa Dios ang gitudlo, ang bana gyud mao ang ulo sa pamilya. Amen? Siya gyud gitawag sa Bible ang head. Kay siya man ang head, that means ang asawa mag-submitar, magpasakop. Now, first thing, aron ang atong family mahimo ning healthy. The Bible says, the scripture formula, wives, be respectful. Ang word nga submit, magpasakop, una sa tanan, ang wives dapat respectful. Ang asawa, respectful sa bana. Naambot lang, kay ako ning nakita sa akong inahan o sa akong amahan. Ambot lang kung unsa inyong upbringing. Og nakita nako ni sa mga katiguangan sa unang panahon. Ambot lang sa inyo haon sa inyong nakitaan sa inyong lulo ug lula. Pero mao ni ang akong namatan. Of course, ang akong inahan, Kristohanon man sad, nagdako man ko sa Baptist family. Unya, sa Baptist family, gitudluan man gyud ang mga wives, mga asawa nga mag-submit gyud sa bana. Ug mao gyud na sa pulong sa Dios. No? Wa ko kabalo unsa inyong nadak-an, unsa inyong kultura, pero ang teaching sa pulong sa Dios nga ang wives mag-submit gyud sa husband. Naghatag og rason ang pulong sa Dios. Nganong ang asawa mag-submit man sa bana? Kay ingon ba sa pulong sa Dios, as, unsa daw, unsay rason? As it is fit in the Lord. Ang asawa magpasakop sa ilang mga bana, ingon nga kini angayan diha sa Ginoo. Kung ang asawa magpasakop sa bana, unsa daw ni? Angayan diha sa Ginoo. Kung dili magpasakop ang asawa, angayan ni dili. Dili day angayan sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Dios, angayan
diha sa Ginoo. Now, Kristo anon, siguro, samtang nagbasa ka ni, mangita ka og lusot. Siguro, mangita ka pamagya, nganong mag-submit man nga? Sa gitudlo sa mga sa eskwelahan, dili man ingon ana. Now, Kristo anon, wala ta din hinagbase sa gitudlo sa eskwelahan. Wala ta din hinagbase sa gitudlo sa science. Nagbase ta kung sa gitudlo sa pulong sa Dios. Amen? Ang asawa magpasakop sa bana kay angayan ni diha at tubangan sa Dios. Siguro bugat ni sa asawa. Labi na og ang bana maldito. Isay na mga bana maldito dire. Tas kamot. Niso di basta-basta oy. Be, kung balihon ka ni mga bana magpasakop mo sa inyong asawa. Siguro pabor ni sa to bana. Hoy, ingon sa Biblia, magpasakop ka sa imong bana. Kapabor sa tada, mga bana. Pero mo kabalaka kay moabot aron sa ato ah. Asawa pa ni, asawa pa birahan na ni. Nga ang asawa magpasakop sa bana. Naay mga desisyon ang asawa nga ang bana dili mo hatag og go signal. Mingon ang bana nga dili. Pag moingon gani ang bana nga dili. Say rebelde ra man ang asawa. Abot man ka kumain trabaho. Kumain nangita. Kung asawa, paminaw mo asawa, paminaw mo pa kayo, kung naamoy desisyon, nga dili mo sugot inyong bana, ayaw mo pagtuman sa inyong gusto. Kaingon sa Biblia, ang bana mao ang head sa family. Amen? Pag di gani mo magkasinabot, ayaw yun paghimuan ang desisyon. Kung naay butang diha sa pamilya, nga sa imong bana, unya, imong best friend mo hulam, mahal mas ako sa kuan sa motor. Wala ba akong bana? Ay, di bitaw na kabalo imong bana. Ayaw gid na ipahulam ang bana sa imong motor nga wa kabalo imong bana. Mahimo gid na ninyong away. Ayaw gyud. Ayaw gid mo pagdesisyon mga asawa nga walay permission sa inyong bana. Gawas lang kung kamong duha nagkasinabot. Pang magutang tag TV niya mo ingon yung bana nga ayaw sa kay napatay tiwasunon nga meron. Sige na pag ganingot kay flat screen. Ay, sa lagi, kaya napatay bayro nun. Ayaw pagtuman. Amen? Kaingon sa pulong sa Dios, ang asawa mag-submit sa bana. So, wives, una, aron ang healthy, aron ang family, mahimong nga healthy. Kaya kung mag-away ang pamilya, apektado gyud ang mga anak. TV ra inyong gilalisan. Mag-init imong ulo. Mangayo ang imong anak o balon, hapakoy mong hawa. Hapakoy mong kamot. Kamuro man sa mong bana, nag-away ka mapila-pila ng imong bata. Di good healthy ang family unless magkasinabot ang bana o asawa. Amen? Now, Kristo anon, wives, be respectful. Number 1, sa wives, be respectful. Dili mahimo ang family nga healthy. Ang anak, dili na respectful sa iyang papa. Kung nakitaan sa anak, nga ang mama, dili respectful sa papa. Right. Ang respeto, magsugod sa asawa. Kung ang asawa, respeto sa iyang bana, ang anak mo respeto sa iyang papa. Amen? Amen. Mauna, nga ipakita sa inyong anak, tudluin inyong anak, nga magrespeto sa amahan. Kabalo mo, asa na magsugod? Magsugod na sa mama. Jesus Himself, He taught by example. Amen? Amen. Nagtudlo si Jesus, pinaagi sa ehemplo. Siya una ang ehemplo. Nagpakita siya siyang kaugalingon. Aya niya gitudlo sa toa. Mo na inyong mga anak, mahimo lang na nga respectful sa inyong bana. Mahimo lang na nga respectful sa amahan kung ang asawa respectful po sa iyahang bana. So wives, be respectful. Ingon sa Biblia, submit unto your own husbands. Magpasakop sa asawa. Tanaw na to sa Ephesians 5:21. Sa gisulti sa pulong sa Dios. Dili gid mahimo nga healthy family kung ang wife dili respectful. Ephesians 5:21, nasa pulong sa Diyos, the Bible says, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ingon sa Biblia, magpasakop ang inyong kaugalingon sa matag usa diha sa kahadlok sa Dios. So, ang submission di ay sa matag usa. Ang asawa magpasakop sa bana, ingon usab ang bana magpasakop pod sa asawa. Pero una gihatagan og responsibilidad ang asawa magpasakop sa bana. Verse 22, wives, gibalik na sad. Dili lang kay kausa,
Kaduha na gini, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Ang pagpasakop diay sa asawa ngadto sa iyang kaugalingon nga bana, ingon nga ngadto sa Ginoo. That means kung asawa wala na pasakop sa iyang bana, wala pod ang asawa na pasakop ngadto sa Ginoo. This is Bible. This is what the Bible says. As unto the Lord. So wives, be respectful. Magpasakop sa inyong bana. Verse number 23. Nganong magpasakop man ang asawa sa bana? For the husband. Tanawa, basa. Nganong magpasakop ang asawa sa iyang bana? Basa. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Kaya ang bana, unsa ang bana? Ang ulo sa asawa. Unsay mahitabo sa usa ka tawo kung may ulo? Katawa ra mo diya. Unsay mahitabo sa tawo kung may ulo? Patay. Huwag ko'y ulo. Nalimang ka na huwag kay ulo. Ingon sa Biblia, asawa, kinsa inyong ulo? Kay ang bana, sa Biblia, dili na ko ulo. Verse 20, yun sa to? Verse 23. Sige, basaw na to, sabi. Kaya morning katawa mo ba? Ephesians 5:23, basa. English mo din eh. For the husband is the head of the wife. Kay ang bana, mao ang ulo sa asawa. Mga asawa, be respectful. Respetuha inyong bana, aron mo respeto inyong anak, kayon sa pulong sa Dios. Ang bana mao ang ulo sa asawa. Ang bana mao ang decision maker. Ang bana mao'y presidente sa pamilya. Amen? Mao ni ang prinsipyo sa pulong sa Dios. Tingali mo supak ka ni. Pero pulong man ni sa Ginoo, wag tayo mahimo. Mao man ang gitudlo sa tuwa. Ang bana mao ang ulo sa asawa. Verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, ingon man ang iglesia nagpasakop kang Kristo, tuguti usab ang mga asawa magpasakop ngadto silang bana. Sa asa magpasakop? In tanawa sa Biblia para makabalo mo. Magpasakop ang asawa in everything. So let the wives be to their own husbands in everything. Ang asawa, magpasakop sa bana sa kanang butang. Dili lang sa usa ka area, ingon sa pulong sa Dios sa tanang butang. Unsay plano, unsay imong gusto buhaton, manangig kasi mong bana pang muadto sa kung ukay-ukayan. Moingon imong bana pagpuyo wa kay kwarta. O naay 100 o. Kasi 100 Bitaw. Dili pwede ang asawa mo lakaw nga di magpahibalo og bana. Amen. Dapat manangig gyud magpahibalo adto sa kusilingan pang magmadyong mi. Nangig gyud kay basi hatagan na ka sa mong bana. Bitaw. Sayon sa pulong sa Ginoo in everything sa tanang butang magpahibalo. Mao man gud ni mahimong away. Kaning di mananghid. Sa tanang butang, unsa man tanang butang? Ingon sa Biblia tanang butang. Magpahulam kag martilyo. Dapat magkabalo yung bana, madukdukan gid imong hulo. Mangita imong bana sa martilyo ri. Ipahulam na ba ito na, madukdukan nyo ka. Ano nga, ingon sa pulong sa Diyos, so in everything, submit. Pastor, kung akong gamit, ipahulam na ko sa akong silingan, pagpahibalo gyapon sa imong bana. Kay dili man ni nato pwede tuison ang pulong sa Dios man nagtudloan ni. Amen. Aron healthy ang family, ang wives be respectful. Pagabot sa verse number 33. Diyan sa verse number 33, the Bible says, Ephesians 5:33. Sige, basa. Nakita ninyo? Ephesians chapter 5 verse 33. Read, dungan. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she
reverence her husband. This is heavy responsibility. Ingon sa pulong sa Ginoo, why? Say that she reverence. Unsa nang word nga reverence? Sa Bisaya pa, kung basahon sa Bisaya ha, ingon sa pulong sa Dios, og ang asawa bisan sama, og ang asawa magmatngon nga siya magtahod sa iyang bana. Yun sa pulong sa Dios. Dili ako nagsulti ani. Ang asawa magmatngon nga magtahod sa iyang bana. Kung ang asawa magmatngon sa pagtahod sa iyang bana, ang mga anak magmatngon sad na magtahod sa ilang papa. Una sa tanan, i-demonstrate gyud sa asawa ang respect diha sa iyang bana. Kaya ingon sa pulong sa Dios, for Adam was first formed, then Eve. Kay si Adan mao'y una gihimo, kay ang iba. Kay si Iba gikuha gikan sa asa? Asa gikan si Iba? Gikan sa gusok ni Adan. Unsay pangalan sa babae? Ay unsay tawag sa gusok sa dihang gihimo siyang babae? Gitawag siya og woman. Kabalo mo sa nang woman? Diloy. Woman, womb from the man. Woman. Ang babae, gikan mo sa taguangkan sa lalaki. Gusok. Si Iba. Gikan siya sa gusok ni Adan. Womb, woman. Womb of the man. Can you imagine ang babae gikan sa gusok sa lalaki? Mo na, gihatag sa inyo ang responsibilidad. Be respectful. So, Kristohanon, para na sa mga Kristohanon ha, dili ita makatudlo ni sa di Kristohanon. Dili Kristohanon, imong tudloan ani, katawan ka. Pero kung Kristohanon ka, na kay Ginoo sa imong kinabuhi, musunod yung ka kay pulong man sa Ginoo. Amen? Pero dito ka sa kalibutan mo tudloan di man Kristohanon tudloan, katawan ka sa babae kay gani bisag Kristohanon, babae pamanggani ang hari sa balay. Samot di Kristohanon. Ingon na yung bana, ako'y layon sa pamilya. Nang hambog sila ba? Yung barkada, abot man ang asawa. Uli! Bunita, pagdunggan. Uli, pagluto dito. Pre, ingon, ikaw layon. Ako bitaw layon, pre, pero tagiya mo nila sa layon. Nali, tagiya ang layon, tanawa. Pero mga asawa, be respectful, amen? Be respectful. Kay mag-gain ragid na ninyo inyong bana. Basta inyo na silang tahoron, pakita ninyo nga inyo silang gitahod, mag-gain ra na inyo, madala ra na inyo sa simbahan. Madala ra na inyo diya sa simbahan. Basta makita nila nga gatahod mo sa inyo. Pero di mo matahod, ingon na sa simba, way pulos sa iyang simba. Anaon di mo sa inyong bana, ug maugin na mahitabo. Pero ipakita ninyo nga magtahod mo, magrespeto mo sa inyong bana, mag-gain ra gid na ninyo inyong bana diya sa Ginoo. So wives, be respectful, aron mahimo nga healthy family. Adto ta sa ikaduha, husband, verse 19. Colossians chapter 3, verse number 19. Colossians chapter 3, verse number 19. Sige, dunganan na ito. Basa, ready? Verse 19, basa. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Sa Bisaya, mga bana, higugma ang inyong mga asawa, og ayaw kamo pagkayugot batok kanila. Nabay panahon nga ang bana bitter, nagyugot sa asawa? Ako'y pangutanan ninyo, daghan panahon. Pero yung sa pulong sa Ginoo, mga bana, ayaw kamo kayugot sa inyong asawa. Amen? Di ta magdumot sa atong asawa. Kaya usahay, selfish sa bata. May nga ta, kapoy, kaya ko, gikan kong trabaho. Nya kalimut ang atong asawa, labaw pa pala yung kapoy. Kaya daghan ko yung trabaho sa balay. Di ta magsinigurista. Parihas sa taga-trabaho. Amen?
Ingon sa pulong sa Ginoo. Sa verse number 19, klaro kay husbands, love your wives. So, saan nato ang asawa? Gitudluan ka sa pulong sa Ginoo, Brad Yoyong, higugmaa ang imong asawa. Jumi, higugmaa imong asawa. Brother Abragan, higugmaa imong asawa. Si Brad Ninyo, ingon sa pulong sa Dios, higugmaa imong asawa. Brother Randy, higugmaa imong asawa. Kinsay atong higugmaon? Atong asawa, dili ng asawa sa uban. Ingon sa pulong sa Dios, very particular. Husbands, love your wives. Imuhang asawa. Problema sa uban bana, lahi nga asawa ang higugma. Bungkag ang pamilya, dili healthy ang family. Aron healthy ang family, higugmaon nato atong asawa. Amen? Ayaw pangitaglain. Supak na sa pulong sa Dios. Di good healthy ang family kung ang bana di niya higugmaon niyang asawa. Higugmaon ang asawa. Ingon sa pulong sa Dios. So number 2, husbands, be regardful. Una, wives, be respectful. Husbands, be regardful. Unsa nang regardful? Full of regard. Gabantay ka ba? Hapit ang birthday sa akong asawa. Atagan ako ni sa tubliron. Dadaan ako ni sa bulak. Pero may mga banang, huwag pakialam sa... Ingnan na lang, Pang, i-greet po kong happy birthday. Uy, maulaw sa taoy. Timan niyo po na inyong birthday sa inyong asawa. Amen? Be regardful. Kabalutan mo regard. Sa inyong anniversary, i-greet po niyo asawa, happy anniversary, mang. Pag-date ko niya, mang. At tutagwan, amo ka-date. I-date ko na inyong asawa. Ako, ginadate na ko na akong asawa. Tumit-minteryo. Ito, komedjar na. Pero kung mo na pamaagi nga mag-date mo, siya na ana, di ba? Siya na. Kung yung na yung pamaagi. Be regardful. Dapat kabalo ka mo regard. Kabalo ka magbantay nga. Hapit na ang among anniversary. Ang paborito sa akong asawa kay Kuan. Ito yung paborito ha. Ginanggang. Pila ka mo ng ginanggang? Pwede ninyo, pila ka mo ng ginanggang? At agi ginanggang kay anniversary ninyo. Kung mahimo, ihawan ni mong manok. Anniversary na ito, mang. Nag-ihaw yung kong manok, mang. Kaya nasakit mong gunit. Ako lang gina. Pero be regardful, amen? Isa ginagmay nga butang ba? Nga kabaluta, mag-regard, kabaluta, magbantay, nga, uy, malipay akong asawa ni. Valentine, sa tagan ako siya, o, kuan man to yung paborito nga bulak? Yung bulak, utot-utot. Anturium, regardful. Husbands, amen? Dapat, kabalo mo mag-regard, kabalo mo magbantay. Magbantay mo nga, kini akong asawa. Pag-abot alas city, di pa ako kauli. Mara na ni Leon ba? Dapat ay na pag-abot ko alas city. Kad ba, makasugat yung kag Leon. Isog ra ba ng Leon? Maak na nito. Na, impas ko ka. Kabalo ta magbantay. Kabalo ka unsay kalipay sa imong asawa. Amen? Kabalo mo ka unsay iyang kasukan. Kabalo ka magbantay. Kabalo ka unsay iyang ganahan. Kabalo po ka unsay iyang di ganahan. Bantayan na nimo. Be regardful. Basta kabalo ang bana mo regard, mo bantay, healthy family. Amen? Healthy family. So, din sa Ephesians chapter 5, balik ta, verse 25. Pulong sa Dios, nagsugo ani Ephesians 5:25. Mahimo nga healthy ang atong family, bana. Husbands, love your wives. Even as Christ loved the church and gave himself for it. Ibalik yapon, kaduha na. Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa. Amen? Verse 28. So ought men to love their wives. Mga bana, higugmaa ng asawa as their own bodies. Unsaon paghigugma sa bana sa iyang asawa? Higugmaon nga sama sa iyang kaugalingon nga lawas. Ma-imagine na nimo? Ang bana, gitudlo sa Dios, higugmaon nimo imong asawa, so sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Pagutumon ka, unsay mong buhaton? Kaon ka, ayaw paniguro nga ikaw ray naghabhab. Mang, kaon na mang. Basin busog na kahit ka, nahurot na ni mo sudan. Mang, kaon na mang, napay bukog dire.
Ana, delikado gyud kaniya. Kini mga butang ginagmay but be practical. Amen? Dili pwede nga lami na kay mong kaon-kaon sa sinugba. Unya ang imong gibilin ulo na lang. Sa pagpili sa asawa, iring. May ganun ka, ganahan man siya ulo. Kung ganahan na siya ulo, mas ganahan pag na siya gunod. Pero, ulo ra na yung ganahan. So, nairo. Pero Kristohanon, higugmaon na to sila sama sa atong kaugalingong lawas. Amen? Kung giuhaw ka, palit kag Diyos, ayaw magpaniguro nga ikaw na apili imong asawa. Amen? Be regardful. Pagabot sa verse 29. For no man ever yet hated his own flesh. Wala man siguro ikaw nga, sama niya akong kamot sige, may sakit ako ng putlon. Di ba, pag sakit-sakita sa akong kukoy, ako ning tambalan ko ni. Di ba? Pagkitaan mo pamagi. Wala itaw nga nasuko siyang kaugalingong unod, but nourisheth. Panama? Unsaon nato ang atong kaugalingong lawas? Nourisheth and cherisheth it. So, ang pulong sa Diyos ng tudlo, mga bana, ang atong asawa, unsaon nato? Amumahon o palanggaon. Amuma o palanggaon. Amumahon o palanggaon. At timanon ang asawa, amen? Ang asawa in town, mantinir ang ukay-ukay. Suportahan na po si bana, kaya may kana lang ma. Okay na naman. Pero kung kaya ni mo mga tugmol, Nya, pangitag sale dito. Bitaw. Pero ingon sa Biblia, amumahon o palanggaon. Amen? Dili pasagdan. Nga ang asawa, mura nagkatabang. Kisa nagkatabang na ni mo? Ay, di, asawa na ko ni. Oh, abino, katabang na. Narabay ingon anak nga bana. Nga ang asawa, malag katabang. Uy, mga bana, ayaw po mo pag-ingon anak. Ingon sa pulong sa Diyos. Kung saan gani? Napagkita din, kalimot na mo. Saan gani, bana? Amumahon og palangga. Kaya na nako kung asawa pastor, tanan hugason, siya rin hugas na. Grabe gini ka palangga. Pag masakit ang inyong asawa, inga rin man. Ihilantan man ka man. Ako rin laban lang. Muna siya pagpalangga. Amen? Tanaw ni mga asawa, nag-alasag baldi. Ako rin naman. Wangkig na kayo mga asawa. O niya, pati ng luuya. Palangga, apod. Pasig, wangkig na kayo na. Pero ingon sa pulong sa Diyos, ang healthy nga family, ang wife, respectful. Amen? Ang husband, dun sa regardful. Ang asawa, matinahoron. Ang bana, mabinantayon. Amen? Kaya pasag din yung asawa sa trabaho. Kasi na lang perminti. Banday pod, tanawa pod. Uy, luoy na kakong asawa, ako ng tabangan. Amen? Be regardful. Verse 20. Balik sa tong text. Colossians 3:20. The Bible says, Colossians chapter 3 verse 20. Ready? Basa. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Wives, be respectful. Husbands, be regardful. Children, be reliable. Aron healthy ang atong family. Every individual in the family has its own responsibility. Amen? Kisay una, asawa. Unsa man tong asawa? Be, ay mga asawa rito bagay, mga asawa, unsa to? Be respectful. Bana, unsa tong mga bana? Bana, unsa to? Patay tani. Be regardful. Unsa daw bana? Be regardful. Bantay ha? Bantay ang birthday, bantay ang anniversary, bantay nga, uy, init man niya akong asawa. Palitan ko ni siya og aspirin. Para maayo ni. Unsa pagyud ba ninyo? Yakap sala. Right gini. May gini ka bana. Yakap sol para maayo ang asawa. Bisan pag di na nimo palitan paracetamol, yakap sol ra ayo na ba? Basta makita nila nga ginaatiman kung sila, dili ginapasagdan. Amen? Mga bana,
Basig may kanyang ising-isi dire, nya pag uli dito sa balay, di na niyo buhaton. Dapat i-apply na to ang pulong sa Dios. Amen? Aron healthy ang family. Pag abot sa children, unsa ang children? Hoy, children, unsa? Reliable. Unsa daw ang children? Reliable. Unsa nang reliable? Kasaligan. Mga anak, kasaligan ba mo? Kumusta ang hugason? Kasaligan ba mo sa hugason o si mama pa manghugas? Kumusta ang pilunon? Inyong medyas, kinsay manglaba? Uy, nag-grade 6 na lang ka, imong mama pa manglaba sa imong panty. Kaulaw ba na? Children, be reliable. Amen? Ang family dili ni healthy kung ang children dili kasaligan sa balay. Ang imong edad 10 anyos na, imo pang mama manglaba sa imong uniform. Uy, labi na imong uniform, maulaw sa ka. Reliable. Ang family mahimo ni nga healthy kung ang children reliable. Amen? Uy, pamina mo, dili ni itudlo bisan asa sa simbahan ni ginatudlo. Amen? Kung gitudlo man ni sa eskwelahan, maayo. Pero dapat una ni itudlo sa simbahan. Children, be reliable. Hoy, mga bata, mamina mo pa kayo. Be reliable. Amen? Si mama rin mo imin. Mga bata, amen? Panagi bata mo imin. Dapat reliable ta. Dili kay naminyo na ning uli pag mama. Hoy, unsa kang anak? Balik pag mama, di ka maulaw. Pamilyado na ka ma. Timan na sa niya ko anak. Be reliable. Narabay mga yung anak. Patugag-tugag minyo. Suko kay mama. Paminyo ka. Di, tagyong ka timanon. Bitaw, sulti pa ka naroon. Pero nahanan na yung anak ka. Pugos mong ka. Pero mga anak, maulaw mo. Patugag-tugag mong minyo. Dapat kasaligan mo. Ako mga anak ko may gingnan. Alam sa direct. Nangabot niyang itin. Kung maminyo anak, paminyo mo. Pero ay, maguli sa kuha. Muli mo diri bisita. Okay na. Pero muli mong hatag ko yung problema. Di ka na okay ba? Muingon na tayo na karon, pero kung mahitabo ng anak-anak, ay maagwanta ka, huwag tanaw mong apo ay gikaon. Kuniton man ginanin mo, amen? Pero children, timanin yun eh. Ay mo pag-uyab-uyab, pag-eskwela sa mo, kung maman mo pag-eskwela, hala, panggiminyo mo, nana mo yung trabaho, pero reliable, amen? Di mo ginakalikan, muli, gitog mama, ma. Ako diri ma, kay makatag ko sa mong regalo. Ay, salamat na, kaya kanumdum ka. Pero ako regalo ma, nasakit akong anak ma, tabangi ko ani. Sao na lang. Pero si mama, mutabang yun na. While mutabang na si mama, kabagulbul ko na, mo na, sa una, giingnan mo, nga din mo maminyo mo. Pero mutabang ragyapon na si mama. Utong ragyapon na. Pero kung mahitabo man eh, nga musulod yung kami nyoon, mga estudyante, pamina mo pa kayo, dapat reliable na. Amen? Reliable na. Kasaligan na mo. Kasaligan na mo. Sa panimalay, kasaligan. Sa trabaho, sa panimalay. Unsay trabaho diya sa panimalay, dapat kasaligan mo. Nga kung mulakaw si mama, mulakaw si papa, ang anak in charge sa balay. Amen? Di ka paglakaw sa mama, paglakaw sa papa, alakaw pong anak. Huwag nabilin sa lansan ng balay. Reliable. Matagusa ka na to. Ang family, papa, mama, anak, kitang tanan natay responsibilidad. Amen? Dili mahimo nga happy family. Dili mahimo nga healthy family. If one of these three are not doing their responsibility. Wives, respectful. Husbands, regardful. Children, reliable. Dapat makasalig ang papa ug mama sa inyo ha, mga anak. Be reliable. Kung ato ning buhaton sa atong pamilya, mahimo ang atong family healthy. Amen? Himsog, mainglawas spiritually. Happy family. Kung kining
mama, respectful. Kung kining papa, regardful. Unya ang children, reliable. Healthy ang family. If one of these three fail, dili good healthy ang family. Amen? Dapat si mama, respectful. Si papa, regardful. Unya ang children, reliable. Kasaligan. Na may example na ko ni si Munay. Naman si Munay din niyo. Kani si Munay, gibiyaan ni silang papa. Ambot lang asa ilang papa ni. Pray na to nga muuli to. Ulion ni sila. Nalipay ko aning Munay kay sana pa iyang papa. Dagit-dagit ni si Simba. Kali siya kasimba. Ay gani karon na iyang papa. Makasimba na sila. Naragi katuyuan ng Ginoo. Siya ay responsible sa ilang balay. Si Jeffrey ang papa. Siya ay mama. Kaya trabaho ng mama. Kagabi, drin sila natulog. Nalipay rapod ko. Si Munay, yung dua ka mga, nalipay rapod ko, drin sila natulog. Kita na ko, niya ako pong ginamay-mayan akong mga anak-nak, tanawan ni sila, Munay, wala iyang mama, wala iyang papa, kaya mama nagtrabaho niya. 24 hours ang trabaho. Trabaho o buntag, uli, buntag na sad. Yun na basta-basta niya, sila rin mabilin. So, akong ingnan akong mga anak, si Munay, responsible siya sa iyang mga manghod. Ako silang giingnan, kung kami ni mama mulakaw, responsible ga mo, kasaligan ga mo. So, muna, Kristohanon, sa atong mga anak, dapat di kita mag-fail pag may sa ilaha. Amen? Ang respect sa mga anak, mag-gain na, gikan sa asa. Sa inahan. O sa amahan. Ang amahan, mo respeto sa asawa. Ang bana, mo respeto sa asawa. Ang asawa, mo respeto sa asawa. Magrespetuhay ang matag usa. Kung makita na sa atong anak, musunod sab sila ana. Amen? Sa Kristohanon, gusto tawag healthy family. Amen? Pamilya nga healthy. Pamilya nga maayong lawas spiritually. Dapat willing ta muhimo sa atong responsibilidad. Di ba madto ang doktor, Dok, gusto na ako mahimo kong healthy. Ingon ka sa doktor, undangi mo sigarilyo. Undangi mong inom. Uli din ka. To, magatong doktor. Ay, layo na yung sagatos katuig, patay na ka. Maganaminaw, gusto kami mong healthy, pero di ka gusto mo himo sa responsibilidad. Amen? Dinhipod sa iglesia, ang atong responsibilidad, ang asawa respectful, ang bana regardful, ang children reliable, natay happy family. Amen? Healthy family, sa nangalagad ka sa Diyos. Let's all stand, manindog ang tanan. Let's sing our closing hymn. Isn't the love of Jesus something wonderful? 450. 450. Ay, lisa na to. Thanks to God. Thanks to God. Sorry. Thanks to God. 500. Sa page ng thanks to God. 527. 527. Thanks to God. 527. Atong dunganan. Ready? Sing. Thanks, O God, for boundless mercy from thy gracious throne above. Thanks for every need provided from the fullness of thy love. Thanks for and for rest when shadows fall. Thanks of friend and neighbor and thy goodness unto all. Thanks for guns as well as roses. Thanks for weakness and for help. Thanks for clouds as well as sunshine. Thanks for poverty and wealth. Thanks for pain as well as pleasure. Although sadness day by day, and thy word are
dearest treasure, shedding light upon our street. Thanks, oh God, for home and fireside, where we share our daily bread. Thanks for hours of sweet communion, when by day our souls have fed. Thanks for grace in times of sorrow. Thanks for joy and peace in thee. Thanks for hope today, tomorrow, and for all eternity. Amen. Thanks, O God, for home. Amen. Salamatan nato atong Ginoo sa atong panimalay. Kung ana nga panimalay, na diha si Papa, si Mama, ug ang mga anak. Amen. Kung naman tayo failure sa atong panimalay, timan ini asawa, kung di man ka respectful, muuli ta nga respectful sa bana. Amen. Bana, kung sa una imo lang ipasagdan imong asawa, karon muuli ka nga imo nang i-regard imong asawa. Amen. Bantayan nimo. Amumahon, palanggaon. Children, kung sa una imo lang ipasagdan si Mama o Papa, sila ray bahala sa trabaho, karon be reliable. Let's pray. O Dios, nga labing gamahanan, salamat sa imong mga pulong. O Dios, igo na ko Ginoo, nagtudlo ni ini, dili ni akong pulong, imuha ni Amahan. But Ginoo, kung sundon lang namo ang formula sa imong pulong, how to have a healthy family. Lord, mahimo gyud nga healthy and happy ang among family. Kung ang wife respectful, kung ang bana regardful, kung ang children reliable. Lord, dili namo ni mahimo sa mong kaugalingon, pero mahimo namo ni pinaagi sa imong tabang. Ingon ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Busa, Lord, ikinahanglan gid namo ang imong tabang. Tabangin ni Ginoo nga mahimo namo ang among responsibilidad aron aduna kami healthy and happy family. Amo kini itugyan kanimo pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Maayong udto sa tanan.